Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post video ng One News tungkol ito sa paghain ng petisyon ng United People's Initiative na pilitin ang Executive Department na maglabas ng tunay na kalagayan sa kalusugan ng Pangulo. Ito, sabi ni General Pukis, ang founder ng UPI, this is not political. Pakinggan natin itong balita ng One News. You say that you're not political, that your group is not political, but the reason that Ed is asking is because there are some instances when you also weigh in on political issues. No? For example, your group filed the injunction, petition for injunction to force Malacanang to declare the quote-unquote serious illness of President Bongbong Marcos Jr. That was just this week. You're also asking him to undergo a hair follicle test, drug test to determine substance abuse, which obviously has, you've heard that from partisan groups already. So, what do you think about that? Isn't that political statements as well? No, it's like this. Of course, we filed a petition to the Supreme Court for a writ of mandamus to compel the Executive Department to state the true, real state of health, mental and physical and mental health of the President, as so required under the Constitution. Okay, that might be a political, exercise or activity or initiative, but it's not a partisan political activity. That's the difference, diba? Ang sinasabi ko, while UPI may be a political organization because we're composed of, various citizens of various, affiliations or, denominations, but we do not participate in partisan political exercises. Yun ang difference na sinasabi ko. And we consider the filing where is that coming from? as not partisan yun eh. It's non-partisan yung pag-file namin. Okay, so you're a concerned citizen wanting to know the true state of the president's health. But what about the drug test, sir? Where did that come from? No, kasi nga, yung kasing hinihingi natin sa Supreme Court ay hindi lamang physical, health, kundi mental health. Of course, sinasabi na kapatid ng ating Pangulo na ina-apply siya ng, drug addiction. So, maaring yung kanyang mental ay apektado dahil doon sa accusations na yun na siya ay nagtitik ng drug. So, kasama yun sa aming petition sa Supreme Court, physical as well as mental health ng ating Pangulo. General, hindi kayo na-convince na nag-jogging si Presidente saka nag-jumping jack sa Malacanang. Nakipaghabulan sa mga reporter. Nakita naman namin, okay naman yun. At least napatunayan na hindi naman pala na-confine, hindi naman pala serious ang illness. Yeah. Okay yun. Kanya, ang sinasabi dito ay hindi lamang yung physical, kundi yung mental condition. Dapat may medical certificate from his doctors para official yung mga declarations na physically and mentally health niya. Yun ang hinihingi natin sa Supreme Court. As a means of accountability, not political. So, maganda ito. Grabe, no? Bakit ayaw nilang sabihin? May nabasa akong post sa US nung si President Ronald Reagan nag-undergo lang ng procedure for 2 hours. Na-hospital lang siya ng 2 hours. Ang ginawa ni President Ronald Reagan, i-transfer niya ang seat of power to his Vice President. Sino bang Vice President na? Parang Bush Senior, George Bush Senior, yung tatay. 2 hours lang yun sa hospital. Undergo some medical procedures. Ganon sila sa US.
And then, sino ba yung next na na-hospitala? I think yung si President George Bush Jr. Mm. Na-hospital din. Nakalimutan ko ng sakit. Transfer niya ang power. May nag-acting president, Vice President Dick Cheney. Ganon sila sa US. Ka-transparent. Dito sa atin, I don't know anong nangyayari. Inamin naman nila noon na mayroong sakit ang Pangulo na diverticulitis. At inamin na namamayat siya. Dahil si Executive Secretary Ralph Recto ang nagsabi nga, hindi ka ba, papayat nga, poros lang sabaw ang hinihigop mo. So, ibig sabihin, nagkasakit ang Pangulo. O bakit ngayon? Nagkasakit siya. Just a simple medical bulletin signed by the doctors that will solve the issue. Eh sabi nila na magaling na ang Pangulo, pa-jogging-jogging, pa-jumping-jumping jack. Personally, hindi ako satisfied doon. It's not a guarantee that the President is healthy and everything with those jumping jack and jogging-jogging. Masolve lang ang issue na ito is official medical bulletin. And ako, nagpapasalamat ako sa grupo ng UPI under General Romeo Pukis sa pagsampa ng writ of mandamus para persahin ang Pangulo o ang Executive Department na i-reveal kung ano yung kung malusog ang Pangulo. Bakit sila takot na maglabas ng medical bulletin? Di ba? Ang ipinapakita nila is malusog ang Pangulo. Come to the gym with me and exercise and let's see who is stronger. Ang gandang pakinggan. Sana nga totoo na malusog ang Pangulo dahil ang gusto ko, malusog siya at matapos niyang kanyang termino hanggang 2028. So, para ma-erase na ang mga haka-haka, medical bulletin. Yan ang hinihingi ng taong bayan. Kailan nyo ipakita ang official medical bulletin? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung natagaan na mo gyero so mag-atop na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino din eh. Agi na ito naman ito, nagagahar na yan at itiyo. So muna ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't ba, ano yan, man to? Yung sa tumawag ng tangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Patuway. Ang panaw sa... Ano ko ito ah? So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Lisod ko bahay kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakaatop na gid ko nga dugay na gid ni.
walo na kabulan ni aya na atupin. Ako na yung gimuan. O, so ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod Oo. ani. Ako na. O, si ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. Hindi ka makuha 8 ka bulan, akong 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante, bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Ud manggod sa kalisod. Busa wala aya pa nila atupin kapangayo na mo sa Salamat kayo ante. salamat.